Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Cade Flores, sinabing babawi sa darating na Game 2. Barangay Ginebra versus Northport Batampier Game 2 prediction. Makakadalawa na nga ba ang Barangay Ginebra o makakabawi ang Northport? Sa nakalipas nga na Game 1 mga chong, ay Barangay Ginebra ang nakakuha ng panalo matapos nilang tambakan ang Northport Batampier. At sa darating nga na Game 2 ay expected nga na babawi ang Northport Batampier dahil delikado yung kanilang kupunan kapag nadalawahan sila ng Ginebra. Pero base nga sa ipinakitang performance ng Ginebra sa nakalipas na Game 1 ay napakalayo ng agwat ng kupunan ni Coach Team kumpara sa Northport Batampier. Dahil mukhang nilalabas na nga nila yung kanilang full potential simula ngayong semifinals. Pero hindi nga po pwedeng magkampante ang Barangay Ginebra. Kaya naman, ano nga ba yung mga kinakailangan nilang gawin para makadalawa na ngayong semifinals? Unang-una sa kanilang listahan ay consistent defense. Kilala ang Barangay Ginebra sa kanilang solid na depensa. Naipakita nila yan sa nakalipas na Game 1 kung saan nalimit nila ang main guy ng Northport na si Arvin Tolentino to 8 points. At yan nga ulit yung kinakailangan nilang gawin sa darating na Game 2. Ayan lang nilang pumuntos ng pumuntos itong si Kadim Jack, wag lang yung mga local players, lalong-lalo na itong si Arvin Tolentino. Depensa nga yung pinakasusi ng Barangay Ginebra ngayong semifinals. Dahil ang Northport Batampier nga mga chong ay isang offensive team. Once na mag-init yung kanilang mga players ay may kalalagyan yung kalaban nilang kupunan. At yan nga yung kinakailangang mapigilan ng Barangay Ginebra, which is nagawa nila noong Game 1. Expected nga mga chong na magkakaroon ng adjustment ang Northport Batampier, lalong-lalo na itong si Arvin Tolentino para makabawi ang kanilang kupunan. Kaya naman, kailangan ng counter adjustment ng Barangay Ginebra kung noong Game 1 ay si Stephen Holt yung tumao kay Arvin Tolentino. Ngayong Game 2 ay kailangan ay magkaroon ng switching para mas lalong hindi makabuelo si Arvin Tolentino at ang buong Northport Batampier. Dahil kung consistent na magpapalitan yung defender ng Ginebra ay mas mahihirapan ang Northport na makabuelo. At kung mangyayari nga yan mga chong, ay madali lang makokontrol ng Barangay Ginebra ang tempo ng laro. Once na makontrol nila ang pacing, ay madali na rin nilang makokontrol ang buong laro. Sunod sa kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra ay maipakita ang kanilang efficient offense. Bukod sa depensa, ay kinakailangan ring siguraduhin ng Barangay Ginebra na maganda ang flow ng kanilang opensa. Hindi nga nila po pwedeng iasa ang lahat ng scoring kay Justin Brownlee, which is nagawa nila sa nakalipas na Game 1 kung saan lahat ay nagawang makapag-step up. Kaya naman, mas nabigyan nga ng pahinga itong si Justin Brownlee na pagod galing sa Gilas, Pilipinas. At kung may pagpapatuloy nila yan sa darating na Game 2 ay malamang sa malamang ay makakadalawa ang Barangay Ginebra. Para sa ating game prediction mga chong, ay expected na babawi ang Northport Batampier. Pero mas lamang na lamang talaga ang Barangay Ginebra dahil alam nila kung papaano pipigilan ang main guy ng Northport Batampier. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Cade Flores, sinabing babawi sa darating na Game 2. Barangay Ginebra ang nakakuha ng Game 1. At kahit naging tambakan ang laro, ay hindi pa nga rin nawawalan ng pag-asa itong isa pa nilang batang forward na si Cade Flores. Dahil ayon nga mismo sa kanyang naging latest interview, ay kinakailangan nga raw nila agad mag-move forward dahil wala nga daw silang panahon
para magsisihan. At ngayon nga raw, na alam na nila kung paano yung tempo at pacing ng laro ng Barangay Ginebra, ay naniniwala itong si Cade Flores na magagawan nila ng paraan kung paano sila makakalusot sa depensa at mapipigilan ang opensa ng Barangay Ginebra. Nagawa na raw nilang talunin ang Barangay Ginebra sa nakalipas na elimination round. Kailangan nga lang daw nila ng konting adjustment at kung kinakailangan nga raw ng high energy ng kanyang kupunan ay kanyang gagawin para lang magising yung kanyang mga teammates. Sa ngayon ay ipinapangako nitong si Cade Flores na makakabawi ang Northport Batampier at maitatabla nila ang series. Para sa akin mga chong, ay magandang mindset yan para sa isang batang player. Pero ang tanong, magagawa nga ba nilang mapigilan yung full potential ng Barangay Ginebra? Yan ang aantabayan na natin sa darating na Game 2. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi nitong si Cade Flores? Ano rin ang masasabi nyo sa magiging bakbakang Game 2 ng Barangay Ginebra at Northport Batampier? Comment mo lang dyan sa ibaba.